Good morning gising bayan. So maganda to guys, maganda to mga kabayan. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang okasyon sa Davao City. Nagpaabot kasi siya ng hiling sa anak na si Vice President Sara Duterte kapag ito raw ay naging Pangulo. Magbabalita si Bril Montalvo. Malayo pa ang 2028 presidential elections, pero si dating Pangulong Rodrigo Duterte may hirit na agad sa anak ni si Vice President Sara Duterte. Panahon na siguro buksiin na ang mga presidente. Unahan na ng reforma sa yuta. Kung kaganan tagpo, ihatag na lang sa mga tao. Sinabi niya yan sa selebrasyon ng araw ng Barangay Pandaitan sa Davao City nitong Miyerkules. May nilinaw din siya sa gitna ng tuloy-tuloy na patutsada kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang daw niya sinuportahan si Marcos noong eleksyon dahil ayaw niyang masaktan ang mga kandidatong kaibigan niya. Ako din posisyon, dilig ko kontra ni Marcos. Matatanda ang January 28 nang banata ni Digong si PBBM sa prayer rally sa Davao City. Dinaluhan niya ng anak na si VP Sara. Bongbong Marcos pangak noon. Ngayong presidente na pangak natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Kinabukasan, nagkita sina VP Sara at First Lady Liza sa departure ceremony ng Vietnam trip ng mag-asawang Marcos. Magkatabi sila sa upuan pero kapansin-pansing hindi nagbabatian. Nilagpasan din ni First Lady si VP Sara na kausap noon ng Pangulo. Sa panayam sa kanya ni Anthony Taberna sa tune-in kay Tunying, sinabi ni Liza ang hinanakit kay VP. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Hindi naman malinaw kung natawa nga talaga si VP sa event. Pero sabi ni First Lady, Bakit siya din sa akin? natanong din sa panayam kung ano ang mensahe ni First Lady sa lahat ng kanilang kritiko. Ang sabi niya lang, bring it on. Ayan po mga kabayan, laging budget daw. Budget nga yung mga tao sa inyo. Buti linabas mo yung salitang budget. Pag nagkataon na ikaw, Inday, ang maging presidente ng bansang Pilipinas, siguro maraming pwedeng managot at huwag mong palalampasin yan, hahabulin mo, gayahin mo yung mga taong kahit matagal ng mga kaso binubuhay nila. Lahat ng maaring mga nagotsa ginagawa nila dito sa Pilipinas, hahabulin mo sila. Tignan natin. Hahabulin mo sila sa tamang paraan. Huwag mo gayahin yung mga taong nangahapi. Yun lang pong hihingin po namin sa iyo, Inday Sara, kung sakali, VP Sara, kung sakali ko yung maging presidente. Lahat ng pwedeng managot dito sa Pilipinas, dito sa bansa po natin, ihahabulin po nyo para ma-realize nila yung mga ginagawa nilang hindi tama.
Sobra na yung pagpapahirap sa mga Pilipino. Huwag nyo nahintayin na buong Pilipinas mabudget sa inyo. Kasi si Inday Sara, napakaraming Pilipinong good shot sa mga taong bayan, mga Pilipino. Kahit saan ka lumingon, Sara Duterte pa rin ang nakatatak sa mga puso ng mga tao. Ganyan kasi pag mabuti yung mga ginagawa mo, mabuti yung ginagawa ng pamilya mo, mabuti yung legacy ng pamilya mo, hindi yan makakalimutan ng mga tao. Yun ang lagi nilang maiisip, kung ano yung ginawa mong mga mabuti, hindi makakalimutan yun. Minsan guys, mga kababayan nakakainis. Mga nangyari sa ating bansa. Ngayon, may additional dagdag price naman ng bigas. So tataas na naman daw. Ewan ko na lang, patayin nyo na lang yung mga Pilipino. Kailan pa kaya aangat yung Pilipinas? Yung wala ng mga Pilipino, ubos na. Kayo na lang matira, mga mayayaman. Gising na bayan para sa Pilipinas. Magkaisa na po tayo mga Pilipino, para uulad po yung bansa po natin. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat pala sa mga nagla-like, tsaka pumapalo, subscribe. So ginawa natin tong Gising Bayan para mailabas po natin yung saloobin po natin, dahil ramdam na natin na hindi na po tama yung mga nangyayari dito sa bansa po natin. So maraming salamat po, Gising Bayan. Ingat po kayo dyan. Sana po lahat tayo ay maligtas sa ganitong mga problema po ng mga Pilipino dito po sa ating bansa.